Hindi panay kalakal ang pinapasok nyo. Wala nga dumi. Wala ka nakita. Lilinis nga eh. So meron kayo tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong panihigan yung hindi Pilipino, ikaw naman. Hindi junk shop yan. Sa definition ng junk shop, ano ang junk shop sa'yo? Tell us, please. Yes, Your Honor. Nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is yung mga kalakal na dinideliver nila doon. Tapos, pag pumasok Aside yung mga... sa kalakal, ano pa nakikita mo doon? Sino mga pumapasok? May mga Chinese personalities na pumapasok doon? Meron ba mga empleyado? Marami ba empleyado pumapasok? 10 hectares yan, ha? Ang pinag-uusapan natin dito. Huwag mo kami pinagbobobala dito ng mga kalakal lang pumapasok dyan. Ano-ano pa pumapasok doon sa area yon? 10 hectares. Maraming buildings. Magaganda. Di ba? Ano pa mga pumapasok ng mga empleyado doon? Ano po, yung... May pogo doon. Wala po, Your Honor. Maraming empleyado pumapasok. Dati po, nung ongoing construction po, Your Honor, marami po pumapasok mga Pilipino. And after Mga that, trabahador. and after that, ano pa? Nung nag-ooperate na? Ayun po, yung mga empleyado po na mga foreman, mga engineers po. Yung... Hindi nga, di ba? Teka, Gawa na Jack. siya eh. Junk shop yan eh. Kailangan Oo. ba engineer dyan? Nung Ano, ongoing construction po. Naiintindihan ko yung construction, di ba? Nagawa na yung building, nakita natin, ayos na eh. So, barangay mo yan. Ano nakikita mo pumapasok pa dyan sa barangay, sa anong yan, sa mga buildings na yan? Yun po, Your Honor, yung mga kalakal lang po. Yung Alam mo, mga... Mr. Chairman, this person is lying. Talagang he wants to hide something. Hindi panay kalakal ang pinapasok nyo. Wala nga dumi. Wala ka nakita. Lilinis nga eh. So, meron kayo tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong panihigan yung hindi Pilipino, ikaw naman. Napakaklaro eh. Hindi junk shop yan. Sa definition ng junk shop, ano ang junk shop sa'yo? Yung mga kalakal po ng yung mga scrap. Ganun. Yan ba Yes. ganyang kalinis? Junk shop yan, Kapitan? Meron po kasi portion doon sa area, doon sa mga warehouse, Your Honor. Meron pong mga makina na ginigiling po yung ginigiling nila yung mga plastic bottle. Alam mo, ganun. Kapitan, okay, sabihin na natin na meron siyang junk shop. Doon sa isang portion ng 10 hectares, meron siyang junk shop. Huwag mo nang i-discuss sa amin yan. Okay na yan. Yung ibang mga buildings na ginawa doon, anong ginagawa sa mga buildings na yon? Bali, ano po, yung ibang yung sa warehouse, doon po nilalagay yung mga dinideliver nila mga cartons, mga Kalakal, plastic huwag na nga natin pag-usapan yung mga scrap. Yung mga nakukuha mga scrap nasa isang portion na sinasabi mong warehouse. Doon sa mga buildings na pakinakita, anong ginagawa sa mga building yan? Ikaw ang kapitan doon, dapat alam mo yun. Ano? Yan, yung mga building na yan, anong ginagawa dyan? Yun po yung building na nakikita po natin. Nandyan po yung opisina nila ngayon. Ganyang kalaki ng opisina ng junk shop. 5 stories, junk shop. Huwag mo ako pinaglolo ko, kapitan, ha? Ano totoo? Anong ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapatang ka, dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa, ano talaga ang ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ang alam ko, Ang alam ko, dapat alam mo dahil ikaw ang kapitan. Negosyo na andyan. Anong negosyo meron dyan? Aside from junk shop. 10 hectares. 1 hektarya para sa junk shop. 9 hectares. Anong ginagawa ng mga tao dyan? bali, ano po, Your Honor, yung sa baba po kasi, ang alam ko, mga office ng secretary din yung sa taas po, Mr. Chairman, nagsisinungaling itong taong to. residential po ng residential O po residential. ni Mr. Alex Go. Residential. Opo. Isang building, residential ni Alex. Sa pag-inspection po namin kahapon, kasama ko sila mayor po at saka yung sa PD, yung PD Okay, police kapitan, namin. yung isang residential, okay? Sabihin na natin, isang residential doon, 1 hektarya para kila Alex. Yung 8 hektarya na meron pang mga ibang mga klaseng buildings, anong ginagawa doon? Anong meron doon? Magsabi ka na ng totoo. Yun po, Chairman, para makaligtas ka sa problemang to, sasabihin namin sa'yo, makakasama ka dito. Anong meron doon sa 8 hektarya?
2 hektarya na binigay natin sa 1 hektarya ng junk shop. 1 hektarya sa bahay ni Alex. Yung 8 hektarya, anong meron? Anong meron? Mga warehouse po yun, Your Honor. Warehouse po ni Mr. Goong. Mayor, ilan ang building sa nandun? Yes. Yung Mr. Chair, yung pong isang building na 5-story residential po 'yan. Okay. Ito pong nakikita natin sa big screen. Yan po ay opisina yung nasa baba at may mga Kwarto-kwarto. Meron pong mga room. Napasok mo na ba to, Mayor? Kahapon po yung ground floor, second Nakita floor. niyo yung mga loob? 6th floor yun po. Anong meron po sa 6th floor? Under construction pa po yung nasa 3rd and 4th. And 6, may mga hindi pa Ilan tapos. buildings po ang ginagawa doon? Yung sa nasa taas, nandito po yung municipal engineer ko. Pero yung pong tapos dyan, 1, 2, 3. Yung, kasi yung isa po, sabi ko sa municipal engineer na kailangan na sulatan mo sila para i-condemn yung isang building dahil tumagilid po. Baka may madisgrasya tayo maputukan dyan, kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik, kailangan na sulatan. Pero na yan have you visited all the being constructed na mga buildings doon? Lahat ba nabisita nyo na? Meron na po bang mga tapos? Ilan po bang buildings lahat ang pinag-uusapan Ito natin? po mga i-rise nito ba nasa 6 and 7, 5, 1, 2, 3. Tatlo po. At saka isang isang mini parang convention na may basketball Merong court. mini convention sa isang building. So, Opo, okay, yung Mayor, nasa- sandali. Para maliwanag tayo. So, in other words, may mga 7 mga buildings na nandun. More or less, ilan? More or less po. Ito po municipal engineer ang may alam dito dahil may mga kino-construct po doon sa pinakaharap. Pakisagot, Mr. Municipal Engineer. Sige, municipal engineer. Ilan ang mga nakita niyo mga buildings po na ginagawa doon sa area? Good afternoon po, Your Honor. Yung TriStar Soto po. Tama po si Mayor, nasa 6 to 7 buildings po yung Yung malalaking plus, mga... plus po yung mga warehouses po sa likod na sinasabi niyo. So, yun sinasabi niya mga warehouses. Yes, So, po, Your Honor. saan doon ang junk shop? Meron junk shop. Sa likod po, Your Honor. So, sa meron mga- talagang junk shop siya. Meron naman po. Gaano kalaki yung junk shop? Warehouses po yun, nasa mga 15 plus po na warehouses po. Isa sa mga or Isa one sa mga to warehouse, ginamit nila sa junk shop. more than one po, Your Honor, yung ginagamit nila sa warehouse. So, 7 mga buildings ang ginagawa doon. Lahat ba yun tapos na? Hindi pa po, Your Honor. Under construction pa po yung Pero ano yung sinasabi ni na nakatira na doon si Alex? Kapitan, sino yung nakatira doon sa sinasabi mo sa isang building? Sila Mr. Alex Goong po, Your Honor. Mr. Chairman. At saka yung mga anak niya po. So, andun pa rin sila hanggang ngayon. Have you invited Mr. Alex Won? Is that a motion? Yes, I think we have to invite the Mr. Alex Won to shed light on Okay, this there's a motion matter. to invite Mr. Alex Goong, the owner of Infinity 8 Junk Shop. Yes, In the junk shop. next scheduled committee hearing. COMSEC, please take note. And the motion is carried. Mr. Chairman, meron lang ako tanong kay Mayor. So, chinek niyo yung kanilang mga business permit, clearance, lahat. So, ang sinasabi niyo kanina, wala. Wala po, wala. Walang in-apply na... Application lang po yung nakapasok sa munisipyo. Hindi, pero doon sa nakita niyong barangay certificate, kasi pag yung nag-a-apply yan ng... Mr. Chair, ang sabi po kasi, hindi pa sila nag-ooperate. Hindi, sa construction permit. Wala po. Nandito po yung municipal engineer. Lagi ko pong tinatanong yan kung okay na yung construction Okay. permits nila. Kapitan, nag-apply ka ba ng... nag-apply sa iyan yung may-ari, si Alex. Nag-apply ba siya ng permit, clearance? Binigyan mo ng clearance for construction? Meron po, Your Honor. Sigurado ka, nagbigay ka ng clearance, ha? Clearance for nung una po yun sa fencing. Oo. Sa fencing. Fencing. O yung sa building, Sa bakod po. yung sa pagpapatayo ng building, clearance, sa construction permit, wala kayong issue. Kumukuha yan ng barangay clearance para doon sa mga itatayo nilang mga building Binigyan mo ba sila ng barangay clearance? Sa fencing mo lang sila binigyan. Yes, Your Honor. So in other words, Mr. Chairman, illegal na yung construction na ginagawa nila.
So basically, ang sinasabi ni Mayor is true that dapat ipadlock nyo na yan at huwag nyo na ipatuloy ang pagpapagawa niyan. Dahil kung wala silang permit, construction permit and everything, di ba? Even may barangay clearance at wala kayong permit na binigay for construction, pwede nyo siyang ipatigil right away. Di ba? Have you done that? Yun po ang next step namin, Mr. Chair. Siguro po within district or opo, tama. Within district po kailangan ng may padlock. Oh, you get the assistance of the PNP as well para mapa-stop po yung construction yan unless they were able to secure yun lang lahat ng mga requirements on the construction of those buildings. And what's the purpose? What's the purpose? Kasi yung warehouse ma'am, wala rin. Yung pagtatayo nila ng mga warehouse. And even kung cooperate na sila ng kanilang junk shop, meron ba silang clearance coming from hindi sa ano lang sa NBI nila sa Office of the Environmental hindi sa ano lang sa mga Menro, meron ba sila? O wala. So illegal yung pagpapasok ng mga doon ng mga kalakal, hindi pwede yun. And even the warehouse, wala ring wala ring clearance, wala ring permits. Okay, sige, municipal engineer. Yung mga warehouses po, meron pong mga building permit. Lahat? At occupancy. Yung pong mga Yung building lang ang wala. Yung pong building permit, meron po yung iba, kaso hindi po nasunod yung plan. Kaya sinunatan namin ni Mayor yung pong sinabi niya. Yung mga plan po. Variation lang yun po, sa plan. You ask for the variation. Oo. Anyway, doon sa 7 building na sinasabi nila, ilan doon ang wala? Lahat? Hindi naman lahat, ilan? Mga 3 po yung nakapag-secure po ng building permit. Yung iba po, hindi po secure. Okay. Yun lang muna, Mr. Chairman. Tingin ko, Mr. Chair. hindi ko alam kung nalilito tong si Kapitan or talaga nagsisinungaling. Pero basically, we need to really invite Yes, the owner. yes, I agree with you, Congressman Fernandez. Thank you. Congressman Flores. Thank you, Mr. Chair. Engineer, so you said that there were 7 buildings, correct? 6 to 7 buildings. Ang status ng mga buildings ito, completed na lahat, hindi pa? For construction po yung iba, Your Honor. Yung iba po Ilan ang for completed. construction, ilan ang completed? Yung last time po namin nakapunta ni Mayor kahapon, alos 2 po yung finish na, yung iba. 2 yung completed na. Opo. At yung iba, about 4 to Yes po, Your Honor. 3 are hindi pa. Opo. Yeah? So, example, building number 1 is yung residence. Opo, Your Honor. Example, let's just name it as building number 1. Ilang stories yun? May Yung building number 1 na sinasabi 5 ko, po, na 5. residence. Ha? 5 po. 5 stories. Story po. Residence lang, ha? Opo, Your Yung building number 2, yung nakikita natin ngayon. Opo. Ilang stories yan? Nasa 7 story po. 7 stories. When you went inside, did you go inside yesterday? Yes po, Your Honor. Was it filled with employees or operating na ba? Wala Hindi pa. po, Your Honor. Hindi pa. Okay, so building number 3. Ano? 5. 5 stories din. Building number 4, Yun pong recreational. recreational. Yes. O, building number 5, Yung pong 3 building po or 2 building under construction. Ilang Bago pa stories lang, din? Bago pa lang po. Mga, Ilang? Mga 2 story lang po. 2 stories. Now, sasabi mong 6 or 7 buildings na yan, sabi mo 3 lang yung may building permits, correct? Yes po, Your Honor. 3 lang may building permits. Yung the others walang building permits. Now, Mayor, can you not order them to stop immediately since they do not have a building permit? Is it Nag-issue not po- within your powers to Nag-issue stop? po kami ng 2 letter na sa kanila. Anong letter? Walang ilang stories yan. Papayagan nyo bang mag-continue yan? Actually Walang po- building permit? Tapos na po yung high-rise building nila. Kaya nga, yung iba na ongoing ngayon, sabi nga walang building permits eh. Actually po, may instruction ako sa municipal engineer. Pero yun po, pinadala. Anong pero? Cease and desist Hindi, nyo na. hindi po. Pinadala namin ng mga letter. Anong letter yun? A notice of illegal construction. Notice of Illegal. Construction and po. Yung giving isa po, them what? Yung isa po, parang nirequire po namin silang structural stability po ng building. And then, Kasi I'm so surprised, Mayor. These are not just small buildings. It's a 5-story building. It's a 7-story building that goes on in your municipality na wala pala mga building permits yung iba, di ba? And in fact, walang business permit na that you know of. Application lang. How could it get that far? Yan ang question ko. Similar with what's happening in other government agencies ngayon, di ba? Nakakakuha ng passport, nakakakuha ng birth certificate.
how could it get that far na hindi nalalaman ng mga officers who are in the area? Yan ang question ko eh. It's mind-boggling eh. Paano nakakalusot yan? Or how did it get to that point? Di ba, mabulaga na naman tayo, pogo pala yan, or something like that, di ba? So it's, di ba, kung ako, Mayor, let them stop immediately. For as long as wala pa silang business permit, let them stop. Kung walang building permit, let them stop. Sorry po sa ginawa naming aksyon na yan, pero previous administration po kasi naging pero ngayon po bukas din po mag-i-issue kami ng closure. Thank you, Mr. Sorry Chair. po.